Hello guys! Welcome po ulit dito sa aking channel at isa na naman pong recipe ang share ko sa inyo. So tara na, umpisahan na natin ang paggawa ng ating mashed potato. Ngayon ay meron akong mga patatas na binalatan at hiwa-hiwain lang natin siya ng maliliit lang para mabilis siya maluto. Cut into cubes lang siya para tapos ay saka natin siya iboboil. So habang binabasta ko po ang ating patatas ay kung bago po kayo sa aking channel ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like na rin po ng video at pa-click na rin po ng notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na uploaded videos. At nais ko rin pong magpasalamat sa mga sumusuporta sa aking channel at mega love shoutout po sa inyong lahat, sa mga subscribers. Pakukuloan natin hanggang sa dalang 10 liit-liitan ko lang siya para mabilis maluto. Check mo kasi patatas. So ayan, habang inaantay po natin na maluto yung ating patatas ay magkwentuhan muna tayo. Ano ba ang kwento ko sa inyo? So bago ako makapag-abroad dito sa Kuwait, bago ako pumunta dito sa Kuwait ay marami rin akong napasukan sa Pinas, pero puro pagkain. Kaya usually nakita niyo naman yung aking content na puro luto kasi mostly lang napasukan kong trabaho sa Pinas is pagluluto. Hindi man pagluluto is paano ko ba yun sasabihin? Basta nalilinya ako sa pagkain. Siguro naman napansin nyo sa katawan ko na talagang love na love ko ang pagkain. Yung una kong napasukan is sa Wendy's commissary. So after college, hindi na ako nakapagtuloy, nag-stop ako. So nakapagtrabaho ako sa Glorieta, then nag-design ako. Tapos nag-apply ako ng Wendy's commissary pala yung pinilahan ko. So na-assign ako sa commissary. Ilang months din ako doon, 6 months ata or 7 months. Tignan na natin kung malambot na yung ating patatas. Mukhang medyo matigas pa siya. Sige lang, pakulaan pa natin. Sa komisari, ang ginagawa namin yung mga pagkain na dinadala sa store. Luto na yan siya, bali pinipreheat na lang nila. So kami ang nagpe-prepare yung mga salad, yung mga lettuce, yan, dinadala sa store. Prepared na yan lahat dun sa komisari. So iinitin na lang nila, ilalagay naman sa container. Then after ko mag-Wendy's, nakapasok pa ako ng ibang trabaho sa gawaan ng plato, tapos nag-Greenwich ako. Dun sa Greenwich isang taon din ako doon, tapos 3 branches. Kasi so ayan guys, patay nyo natin. I-drain ko lang ito at babalikan. So ayan na siya. Hindi na siya natin. So habang nagmamash tayo ng ating potato ay tuloy natin ang kwentuhan natin.
After ko mag-Greenwich, nagtrabaho naman ako sa URC, sa Universal Robina Corporation, yung factory na gawaan ng Jack and Jill. So, na-assign ako sa Bagong Ilog na branch. Tapos, na-assign ako sa planta ng Quick Cake. Tsaka yung magkakatabi siya yung gawaan ng Hello Wafer Stick at saka ng biscuits yung gawaan ng cream o doon ako nakapagtrabaho, tapos naging QA ako doon. Then after ko mag URC, nag-transfer ako ng Mamasita. Doon sa Mamasita, naging team leader din ako sa ko na-assign sa mixes and sauces. Sa mixes, sa mga nagpapak kami ng mga sinigang mix, yung mga ganyang caldereta mix, kare-kare mix, kami yung nagpapak. Diyan ako nakapagtrabaho, tapos nakapasok ako ng iba pang trabaho, pero hindi sa pagkain. Pero after a year, nakabalik ulit ako ng URC, na-assign naman ako sa coffee plant sa gawaan ng Blend 45 at saka sa gawaan ng yung Great Taste Coffee. Doon masarap ang naging buhay ko kasi naging paborito ko ng mga regular. So sabi nila kasi contractual lang talaga kasi agency. Sabi nila after a year balik ka, apply ka ulit. Pero hindi na ako nakabalik. Tapos nag-asawa na rin ako. Tapos after ko kasi mag-Greenwich, nag-asawa na ako Tapos tinuloy ko pa rin yung pagpaplanta-planta ko, pag-apply ko sa mga factory. Ayun nga, nag-URC ako, tapos Mamasita, tapos balik ulit ako ng URC sa coffee plant. Tapos after ko ng URC, balik ulit ako ng Mamasita. Tapos sa Mamasita, after ng kontrata ko dun, sa Mamasita naman kasi agency ako doon kasi dati direct hire ako, tapos nag-agency ako ng Mamasita, naging sa planta ng Mamasita. Tapos after ng isang taon, kasi taon-taon ng kontrata sa Mamasita, yung hiniram ako doon sa factory ng jam factory. Parang yung mamahali na jam sa mga hotel, kami nagde-deliver sa mga Marriott, Dusit Hotel, ganyan sa Shangri-La. Diyan kami sa buffet table nila for breakfast. Yun, dun sinuserve yung mga jam namin. So after ko doon, bumalik ako ng Mamasita. Tapos doon, ni-request ako ulit doon sa factory sa Blue Boa. Ano bang pangalan? Nakalimutan ko na yun. Pangalan ng store. Ng factory ng jam sa nakalimutan ko na. Doon sa jam factory na yon doon. Tapos after ko doon, nag-abroad na ako. Pero bago ako makabalik ng Mamasita, nagbukas pa ako ng sarili kong karinderya kaso mahal ang bilihin, mahal ang gulay, so hindi rin nag-click. Kaya nag-decide ako na after ng Mamasita, mag-abroad na lang. Kasi mahirap din. Pero okay naman na yung buhay namin after nung makapasok ako ng Mamasita, tapos dun sa jam, sa factory ng jam. Naging okay naman na yung buhay namin. Pero syempre, gusto ko pa rin medyo ang konti yung pamumuhay kasi magka-college na yung mga anak ko. Kaya bumalik pa. Nag-decide ako na mag-abroad na rin. Kaya andito na ako. Tapos na-inspire ako ni Bengke Balukan na mag-YouTube. Siya yung naging parang sa akin na mag-YouTube kate, ganito, ganyan. Tapos sinisendan niya ako ng mga link, ng mga live stream, ng mga paangangat. So, awa naman ng Diyos, after 10 months, kasi hindi ko rin natutukan kasi sa klase na ng trabaho. Alam mo naman, ang buhay domestic helper. Talagang panakaw-nakaw lang yung oras, kaya
10 months bago ako na-monetize. Tapos 10 months din bago ko unang makasweldo. Tagal ko na rin sa YouTube. Pero nagpapasalamat ako kasi hanggang ngayon nandito pa rin at nandyan pa rin kayo sumusuporta. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. At hindi ako iniiwan. Supportahan niyo pa rin ako. Tayo guys at tikman natin ang ginawa nating mashed potato, and nais ko rin magpasalamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa aking video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po at sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat po.